May solusyon nga ba ang korupsyon? Iyan po ang dapat nating itinatanong dito po sa mga kumakandidato o kakandidato sa darating na halalan na 2019. Anyway, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Kitkilatis Lagari po lamang. At ito pa rin po ang ating palatuntunan, Kilatis at Panday Lipunan. Sa mapapanood din po tayo dito po sa bukod po rito sa ating FB Live, tayo din po ay mapapanood sa Pinoy Extreme Cable Channels, sa Signal, Nationwide, Worldwide. At syempre po, papanood din po ito ating palatuntunan sa ating YouTube account at pwede rin i-access magitan ng Twitter. So magandang juror morning sa inyo po lahat, mga boss. Ayan, nagsasanay na po ako. Tawagin kayong boss because iyan naman talaga kayo eh. Iyan naman ang sambay ng Pilipino, mga boss ng mga tagapagsilbi sa gobyerno. Luzon, Visayas, Mindanao. Nakita niyo po yung nababasa niyo. Vox Populi, Vox DA. The voice of the people is the voice of God. The voice of the jury, ang boses ng jury ay boses ng people. Sa makatuwid, boses ng Diyos. Kaya, pagbabago. Pagbabago ang pamusong-pamusong naririnig natin sa loob ng mahaba ng panahon. Alam nyo, simula pa lang nung ako'y nakapuruntong. Yan na po ang pinagsisigawan ng mga tao doon sa amin sa Bacolod. Pagbabago. Kung paatrasin pa ho natin, balikan tanaw po natin ang kasaysayan, yan din po ang mga isinisigaw noong pong mga ninuno natin noong panahon ng mga Kastila. So ano po naging problema rito sa atin? Bakit hindi maampat-ampat ang korupsyon? May mga nagsasabi na kahirapan daw ang numero unong problema sa bansa. Mahirap daw mga Pilipino dahil mga bobo tante. Mga kurakot ang ibinoboto, ay inuluklok sa pwesto. May tama ba sila? Mga tamad din ho ang mga Pilipino. Sabi nila, anak pa ng anak. Hala na nga makain, anak pa ng anak. Again, ang tanong, may tama ba sila? Wala po silang katama-tama eh. Wala po silang katama-tama. Dahil ang problema po sa bansang ito, korupsyon. Iyan. Kaya nga po ang tanong natin sa mga kandidato, meron ba kayong konkretong solusyon sa korupsyon? Yan ang dapat po natin itanong sa kanila. Hanapan po natin ng konkretong solusyon sa korupsyon. Meron ba sila? Yan din dapat ang gagawin nating issue. National issue. Paano tutuldukan ang korupsyon? Yan. At, so far, wala ho akong nadidinig. Lalo na dito po sa mga traditional na mga politiko. Wala ho akong nadidinig sa kanila na balak nilang tuldukan ang korupsyon. Ito po ang gagawin natin. Gagawin ko. Kung inyong ipahintulot at luluubin ng Panginoon. Ang gagawin ni Mr. Juror ng inyong lingkod. Kukunin ko ang batas sa kamay ng iilan terapo at ilalagay ko ang batas sa kamay ng mga soberanong Pilipino
kung saan ito nararapat. Jury justice system ang ating ipausod dito sa bansa. Iyan pong trial by palakasan na matagal nang naging punot dulo ng dusat pighati ng bawat o ng higit na nakakaraming Pilipino, ibasura na po natin yan. Yan po ang sistema ng hustisya na ginamit ng mga Kastila upang pagnakawan, lupigin, alipinin ng ating mga ninuno. Sa kasamaang palad, noon pong iginawad sa atin ang kalayaan ng Amerika, abay, hindi rin po napasama sa ating mga karapatan ang karapatan sa trial by jury, bagaman ang Amerika ang nagpatingkad ng jury justice system na minana nila sa United Kingdom. Eh, siyempre, ano pa nga bang iisipin natin? Yung pong mga politiko nung araw ng mga karamihan ay apo ni Padre Damaso, gusto lamang po nila ipagpatuloy ang kanilang nakagisnan. At sabi nila, pagkakataon na natin ito, tayo naman ang maghahari-harian rito. Napalayas na natin ang mga Kastila, tayo naman. Abay, walang Diyos. Wala silang mga puso. Siguro pati atay, balon-banulan, wala din sila. At kung napapansin po natin, kapansin-pansin din naman, abay, karamihan sa kanila, yung mga kaapu-apuhan na ng mga naging politiko nung araw, ito pa rin ang mga politiko ngayon. At patuloy na nanggigitata sila sa nakaw na kayamanan. Kung hindi po tayo kikibo, kung hindi kikibo as sandamakmak na matitino sa lupang hilirang, abay, dadamputin tayo palagi niyan sa kangkungan. May mga nagsasabi, kailangan daw madugong revolusyon ang ating tatahakin para mapatino ang bansang ito. Hindi na po kailangan yun. Nagawa na po yan ni Nagat Andres Bonifacio ng ating mga ninunong katipunero. Nagawa na nila yung revolusyon. Kahit pa paano, meron na po tayo ngayong demokrasya. Kahit pa paano. Kasi ang meron tayo peking demokrasya, pseudo-demokrasy, demokrasya, demokrasyahan lamang. Hindi totoo. At magiging totoo lamang po yan kung hawak ng mga soberanong Pilipino, nating lahat, ang batas. Hindi ka mukha ngayon. Ang may hawak lang ng batas ay yung iilang tarapo at mga kasabwat nilang mga oligarko. Yung tarapo na nakapwesto. Kasi yung mga tarapo na wala sa pwesto, abay, patay din silang bata sila. Kaya nga nagkukumawag silang bumalimbing. Kung sino yung nakapwesto, nako, daig pa. Yung nakapwesto daig pa ang pinakamabaho na basura na kinukuyog ng mga langaw. Hindi lang mga langaw, mga bangaw. Abay, bakit? Kasi pag hindi sila nakadikit sa nakapwesto, katakot-takot din na pang-aapi o kaapihan ang kanilang dadanasin. Tingnan lang natin ito. Halimbawa natin itong diba? Si Gordon. Sa ginagawa niya ngayong investigasyon. Investigasyon ni Gordon doon sa mga road right-of-way sa General Santos City. Kinatisin nga natin ito. Kung anong posible mangyayari dito. Habang na kay Gordon yung bola, kumbaga, parang basketball ito Dinidribble ni Senador Gordon
eh siyempre, yung mga kalaban niya, siya ang kinukuyog. Di ba? Pilit inaagaw sa kanya yung bola. Oh, basketball tayo. Ngayon, siyempre, kung ihambing natin sa politika, political parlance, yung mga nangulimbat dito, dahil itong General Santos Road right of way na to ay nag-umpisang magkabayaran o ito'y niluto nung panahon pa ni Gloria Macapagal-Arroyo. 2007, nung nagsimula silang magbayaran dito, ilang taon na yung nakalipas. Di ba? Ilang taon pala bago pumasok si Pinoy? 3 taon. 3 taon na sila nangungulimbat sa Kabanatan. Nung pumasok ang Pinoy administration, napansin kaagad dito ni DPWH Secretary Gabriel Singson. Tama ba yung pagkakaalala ko sa pangalan niya? Nung napansin niya, 2 bagay nga pala napansin niya dito. Una, mahal ang binabayaran ng gobyerno sa road right of way. Pangalawa, napansin niya mga peke, ang dokumento, ang titulo. Pero sabi ng mga hinayupak na opisyal, ito ay Mr. Chairman, sabi kay Senador Gordon, Mr. Chairman, kami po ay nagtiwala lamang doon sa certifications na inisyo ng iba't ibang mga ahensya. Kumbaga, tinatawag nilang regularity in the performance of duty. Diba? Bakit yung performance of duty regularity ni Pinoy hindi nila nakita doon sa issue ng Trillanes Certificate of Amnesty? Wala bang ano doon? Presumption of regularity? Wala. Pero itong mga kawatan na to, meron. Meron sila, binibigyan nila or kinikilala nila, pinaiiral nila, nirerespeto nila ang tinatawag na presumption of irregularity. Samantalang peking-peke, napatunayan na peke yung mga titulo. Pineke po nila. Ngayon, habang dinidribble-dribble yan ni Gordon, si Gloria Macapagal-Arroyo ngayon nasa pwesto. Right? So, kung ako, para wag nang magkabukuhan, kasi maari na itong mga opisyal na ito, hindi masyadong nakinabang, o nakinabang man sila, konti lang. Pareho lang yun diba? Maari hindi rin sila nakinabang. Inutusan na nila, mga ungas, aprubahan nyo yan. Ayos na ang buto-buto riyan. May magagawa ba yung mga opisyal sa baba? Pag inutusan ka ng boss mo, wala Hindi na kailangan si Gloria Macapagal-Arroyo na mag-uutos. Hindi ko sinasabing inutusan niya. Yung secretary, yung alter ego niya lang. Yung secretary of Department of the DPWH. Para hindi na masyadong mahaba. May magagawa ba yung mga tao sa baba? Abay di nasibak sila ng di oras? So, malamang lalapitan nila si Senador Gordon. Ikaw naman, Senador, hindi naman tayo talo Pare-pareho rin naman tayo Nahilat siya ng bituka Ito na party mo. Pero lang yan Tawag nila dyan, horse trading. I scratch your back, you scratch my back. Hindi naman tayo mapapanagot Pag nagsabwatan tayo rito, mga hinayupak, mga mamayan na yan, kahit soberano pa sila, wala naman silang kapangyarihan, na tayo ay panagutin. So, okay lang. Tuloy ang ating ligaya. Gaganon na naman sila Hindi po ba? Yan ang nangyayari dyan. Ngayon, pag ipinasa na ni Senador Gordon, sabi niya, ay gagawa ako kahit na yung kwan lang. Ano tawag nito? Yung partial report.
Pag bumuha siya ng partial report, ano bang po pwede niyang gawin? Magre-recommenda lang siya. Makikisuyo. Itutukhang niya lang yung Department of Justice. O kaya, yung pong Office of the Ombudsman. Kakatok siya. Tak, knock, knock, knock. Ah. Mga boss, dyan sa Ombudsman, baka pwedeng pakisuyo, pakiusap, sampahan nyo ng kaso ito. Yun ang magagawa niya. Wala naman siya ibang pwedeng gawin eh. Ngayon, siyempre, pinasa niya na yung bola eh. Diba? Nandun na sa, laro na naman tayo basketball, doon sa teammates niya. Pagpasa ng bola, siyempre, yun naman ang kukuyugin ngayon na itong mga kawatan bantay sa lakay. Ombudsman, yun naman ang kanilang hihilutin, susuhulan. Diba? Ganun din, pag napunta yung kaso sa Sandigan Bayan. The same proseso, the same modus operandi ang gagawin nila. Siyempre, sasabihin naman ng mga magnanakaw na ito, ikaw naman, Sandigan Bayan, ikaw naman, Justice. Pag ito, tinuluyan mo ako rito, yung mga nagnakaw, anong mangyayari? Babawiin ang pera na ninakaw ko, mapupunta ito sa kaban ng bayan. Nanakawin din lang naman yan ng mga nakapwesto. So, imbis sila makinabang, tayo na lang. Diba? Kaya mangyari. Bakit natin hayaan na yung mga nakapwesto na naman ang makinabang, samantalang kami naghirap dito? Ito naman parte mo. Konti lang sa'yo, Tal, di ka naman naghirap eh. Ballpen lang at papel lang kuha mo rito. Kapuhunan mo rito. Hindi po ba? Ganyan na nangyayari sa ating bayan. Sinong kawawa? Tayo mga soberano, but powerless Filipino people. And so, nulit ko. Ito, para mas malinaw. Mababasa ninyo. Ito'y hashtag Botante Challenge. Hashtag Botante 2019 Challenge. Plataforma. Huwag puro forma. Kalidad, hindi personalidad. Issue, hindi puro kwento. Kontrata, hindi pangako. Ayan po ang hanapin natin sa ating mga iboboto. Okay. Now, kunin natin sa kamay nilang batas. Dahil hindi naman dapat nasa kamay ito ng mga tarapo at mga oligarko, kasabot na oligarko at yung mga tarapong nakapwesto at yung mga kasabot na oligarko. At ilagay natin ang batas sa kamay ng mga soberanong Pilipino kung saan ito nararapat. Pagka nagkaganon, mabilis pa sa alas 4 na napapanagot natin ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Yung mga bantay sa lakay sa gobyerno. Bakit kamo? Ang nagdidetermina ng probable cause, grand jury. Binubuo ito ng 23 katao na randomly selected. Mga mamamayan, mga soberanong Pilipino. Randomly selected, hindi kilala ang kanilang pagkakitao. In fact, parang wala nakakaalam kung sino-sino sila. Maliban sa kanilang mga sarili. Miski sila mismong 23, hindi magkakilala. Maliban na lang, siyempre kung dati sila magkakilala. Pero habang sila nakapwesto, kadalasan 1 taon ng termino, ang pagkakilala nila, security ID number, juror number or grand juror number 007. Ganun lang. 143. I love you yun. Yan lang pagkakilala nila. Pag kumubra sila ng kanilang honorarium,
yung ID nila, security ID number, na meron ng number lang. Ni picture nila, wala eh. Yun lang papakita nila. Pag pumasok sila sa kanila opisina, may gwardiya ron na sila-sila lang ang pwede pumasok doon sa isang side ng kanilang opisina. Yun lang pinakikita nila. At pagka nag-imbestiga sila, sikreto. Nang sa ganun, kung yung kanilang target ng kanilang investigasyon ay wala palang kasalanan o hindi masisira pagkatao. Huli po ba? At pagka may finding of probable cause, ang huhusga naman ay 12 mga trial juror. Iyan ay hindi rin namamanipula o nasisindikato. Kaya kita nyo sa Amerika, miskin na Pangulo doon si Trump, Donald Trump, na ngayon ay namumurong ma-impeach. Aba, hindi niya kayang pakialaman ang sistema o ang judiciary of the people, by the people, for the people sa Amerika. Kaya kita niyo yung kanyang campaign manager na si Paul Manafort. I-research po ninyo, Google search niyo. Don't take my word for it. Paul Manafort. 3 weeks lang. 3 weeks lang. Included na doon yung 4 na araw na jury trial jury deliberation. 4 na araw. 18 counts ang kaso niya. Convicted siya. Pag nakialam ang presidente, pak! Obstruction of justice. Pinakawalang-walang kaso mo. O, di doon sa 10 natitira pang mga counts ng kaso ni Paul Manafort, siguro, nagising siya na naku, hindi talaga kayang manipulate ng jury justice system. Umamin na lang siya. Inamin niya na, ako yung nagkasala para makakuha siya ng mas mababang sentensya at huwag maubos yung kanyang kayamanan. Ganyan po. Ganyan katindi ang jury justice system. Iyan dapat ay paiiralin natin dito. Right? So madali naman gawin po yan. Hindi naman masyadong mahirap gawin ang ating hinihiling sa inyo na suporta. At so ang pera-perang kalakaran, abay, tuldukan na po natin. Ang pera-perang kalakaran sa politika, tuldukan na. Sa pera-perang kalakaran kasi, itong mga inchik, kadalasan mga inchik na pinayaman ni Marcos galing sa pera natin. Walang mga kwan ito. Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ng mga ito. Saan nila dinala yung pera? Doon sa China. Doon sila nagpagawa ng mga pabrika, pinayaman nila, pinaunlad nila buhay ng mga kababayan nila. Sa biglang tingin, wala naman masama dyan. Siyempre, mga kababayan nila, dapat mahalin din nila. Kung ano man may biyaya, dapat ibahagi, spread the sunshine. Hindi ka nga. Ang masama lang doon talaga, ang kahindik-hindik at karumal-dumal, pera natin Pera natin ang nagpayaman sa kanila sa pamagitan ni Marcos. Na isang inchik din. Chua, ang apelyido ni Marcos. Hindi naman niya Marcos na totoo Di po ba? At yan, personal ko nakakausap ang mga miyembro, mga matatandang miyembro ng Benevolent Association ng Chinese dun sa Binondo. Pagkatapos yung kanilang mga produkto doon, ipapasok sa China, sa ginawa nilang mga pabrika doon. Ipapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng smuggling. Kinakasabwat nila itong mga taga-kostong. Kasi di mga sila napapanagot Panahon ni Pinoy, nagkarera. Ang customs at ang BIR sa pagsasampa ng mga kaso laban doon sa mga smugglers at sa mga tax evaders. Ano nangyari?
Wala kang nangyari. Eh kasi susuhulan lang nila yung mga naghahabol sa kanila. O, sasabihin na nila, boss, ano gusto nyo? Tanggapin nyo itong pera o kaya'y patutulugin namin yung kaso. Ha? Pagdating nung kabilang pag nagkambyo administrasyon, yun ang susuhulan namin. Tapos ang boxing. Pero sa trial by jury, sa jury justice system, mga boss, walang factor na ganyan. Mabilis na nabubuko at nakakalabuso ang mga kawatang bantay sa lakay sa gobyerno. Sinisindikato tayo rito eh. Mabuti na lang na andyan si Mark Zuckerberg ng Facebook at mabuti na lang itong Windows, itong nauso na. Marunong talagang Panginoon eh. Although itong social media nagagamit din para sa kasamaan, but by and large, magagamit ito sa kabutihan. So may social media tayo, gamitin mo natin. Huwag tayong magatubili na ihayag ating mga saloobin. Ay huwag tayong magatubili na yung pong ating mga naobserbahan sa kapaligiran, ibulgar, ibunyag po natin. Ito lang po ating pag-asa. In the first place, itong si Mark Zuckerberg, ito din ang dahilan kung bakit niya kinreate ang Facebook para mag-unite ang mga freedom-loving, democratically inclined people of the world para mabigyan din ng boses tayo mga silent majority. Sinulit ko, ang atin pong, hindi lang ito pangako may kontrata akong pinirmahan, notaryado, na ang una kong gagawin sa Senado kung ipahintulot ninyo sa gabay at patnubay ng Panginoon. Ako po ay maghahain ng amenda numero 1. Karapatan sa trial by jury. Kukunin ko yung batas sa kamay ng iilang mga oligarko, iilang mga trapo, at ilagay sa kamay ng mga mamayan kung saan ito nararapat. Ganon po ang ating gagawin dyan. Ayan. Kaya, kung inyo akong suportahan dito, sigurado naman, ang tiyak, ang inyong suporta rito ay suporta para sa inyong sariling kapakanan. Sa kapakanan po natin, pare-pareho. Yung po nakapaloob sa kontrata ko, meron pang proviso doon na kapag hindi ako nagbitiw within 3 months, pag hindi ko ginawa ang paghahain ng karapatan sa trial by jury, magbibitiw ako. At sa oras na hindi po ako magbibitiw, gamit yung dokumentong yun, legal na dokumentong yun, pwede nyo akong patalsikin. Alright, so mga akalain kayong manggi ka po, Pinoy, mga boss, ayan, pa-practice na. Hanggang sa muli, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod. Kitkilatis lagarin po lamang. God bless us all. God bless Philippines.